Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng condensed milk puto cheese. So ito yung ating mixing bowl na gagamitin natin. Ang gagawin nga pala natin ngayon is 1/2 kilo ng all-purpose flour. So ilagay na natin. Hindi na muna natin sasalain yung flour kasi yung mixture yung sasalain natin mamaya. So ilagay na natin yung 1/2 kilo na all-purpose flour or 4 cups po ang 1/2 kilo. Yung lagay na rin natin yung 4 tablespoon ng baking powder. Actually po yung baking powder, pwede mo siyang gawing 2 tablespoon kaso sa obserbasyon ko po ay matigas ang nagagawang puto. Kaya kailangan 1:1. Maglalagay pa rin po ako dito ng 1 cup ng white sugar. Kasi po kapag yung isang can lang ng condensed milk ay hindi po siya enough para maging matamis yung ating puto. So ang standard po kasi sa puto dapat matamis po talaga siya. Pero kung gusto mo naman po na di na mag-add ng sugar, pwede rin po. Pero as in matabang po yon. So nilagay ko na rin po yung water. Ito pong water ay 2½ cup ng tubig lang kasi meron pa tayong gagamitin na yung condensed milk. Yan, dahan-dahan lang po sa pagmi-mix ng puto kasi pagka po na overmix ay hindi po maganda yung kakalabasan ng ating puto. Ayan, itodo na natin yung cooking oil. Palm oil lang po yung gamit ko pero pwede mo po yan i-replace ng melted margarine or melted butter. Di na po tayo maglalagay ng oil sa molder kasi may oil na po itong ating mixture. So ilagay na natin yung 1 can ng condensed milk. Any brand naman po ay pwede mong gamitin. Yung cowbell po kasi ay medyo mura-mura yan kaya yun ang usually ginagamit ko po. Ayan, bibigat na yung ating mixture. Dahan-dahan pa rin sa paghahalo kasi bawal po itong ma-overmix. Di na po ako nagmo-music sa aking mga video kasi dadating yung time makaka-copyright din yung mga music. Ayan, maganda na yung ating mixture. Pero kahit po makinis na yan ay sasalain pa rin natin para sobrang ganda talaga ng magagawa nating puto. Yan, ito po yung gamit ko palagi kapag magsasala ako kasi no need na ng tagahawak. So pagka ganito po, hindi talaga siya mabilis lumusot sa salaan. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Ayan, pwede mong tulungan ng wire whisk para mabilis bumaba. Mabilis lumusot yung mixture natin. O di ba lumulusot na, unti na lang yung natira.
And then pagkatapos pong masala ay maglalagay na tayo dito sa mga photo molder. Ang gamit ko pong photo molder ay medium size. Okay na po yung okay na po yung 1 tablespoon sa isang medium size. Pero ako po ay dinadagdagan ko kasi gusto ko yung halos puno na kahit medium siya ay malaki pa rin yung magiging puto natin. Tapos steam natin. Ang pag-steam po natin sa mga medium size ay 10 to 12 minutes. Pwede pong isabay yung cheese, pwede naman pong i-steam muna natin ng 8 minutes bago natin ilalagay yung cheese, kagaya po nito. Ayan, medyo mainit po talaga pagka ganyan. Kaya kung maglalagay ka ng cheese, careful ka kasi pag nausukan yung mo kamay, kaya inilipat ko dito sa table. Kasi sobrang init kapag andun pa din sa steamer habang naglalagay ka ng mga cheese na ganyan. So pagkatapos po ng paglalagay ng cheese, ibabalik natin ulit sa steamer. Tapos mga 2 to 3 minutes ay pwede na po yan. Ayan, so kung mapapansin nyo, napaka-perfect po. Medyo nag-melt yung cheese, pero hindi po siya yung as in di na makita yung cheese, 'di ba? Yung sakto lang na dumikit na siya doon sa puto. 'Di ba? So napaka-perfect. Ayan po yung itsura. Perfect yung umbok ng puto natin. Tapos perfect din yung cheese na nilagay natin. 'Di ba? So mas maganda kapag niluluto muna po ng 8 minutes yung puto bago ilagay yung cheese kasi hindi nasisira yung itsura ng puto. So napakakinis pa din at napakaganda. Pero yung iba, yun yung isinabay natin yung cheese, yung unang salang. So yun lang po for today's video. Hopefully po nakatulong at meron na naman kayong pangdagdag sa mga pangnegosyo nyo na mga puto. Thank you so much.